bago naming partner. Congrats, Iha. Maraming salamat. Nandito po ba si Sir Jeric? Nasa taas lang siya. Bababa rin yun. Pasensya na, kailangan ko pumunta sa opisina. Maiwan ko na kayo. Magandang araw po. Halika doon tayo sa garden. Huwag mong kalimutan ang mga billing ko sa'yo, Julia. Kumusta? Oh, maganda ang ngiti ng misis ko. Mukhang may magandang balita. Ang bago kong posisyon sa kumpanya, malaking balita ngayon. Tingnan mo. Si Demi Kaya Onder, ang bagong Relations Director ng Pusula Holdings. Aba, pati apelido ng pagkadalaga ginamit mo na. Bakit sinama mo pa ang apelido mo? Kasal na tayo. Hindi ko yung ginamit para hindi maguluhan ang isip ng mga tao kung sino talaga ako. Nasa Pusula Holdings ako bilang bahagi ng pamilya nila at hindi bilang isang dayuhan doon sa kumpanya. Kaya apelido ko sa pagkadalaga ang ginamit ko. Kahit anong sabihin mo, bahagi ka talaga ng kanilang pamilya. Wala kang dapat patunayan sa kahit kanino. Tama. Pero para hindi maging iba ang tingin ng mga tao sa Pusula Holdings, ginamit ko ang dati kong apelido. At ako na ang Relations Director. Huwag mo yang kalimutan. At hindi lang ang balitang ito ang gusto kong makita mo sa araw na ito. Ang Today, isang Business World magazine, ay pupunta sa aking opisina. May interview ako ngayong gabi. Mabuti naman. Papunta na ako ngayon sa opisina. Gusto mong sumabay? Hindi. May pupuntahan akong importante. Meron akong kakausaping tao. Marami pa akong meeting. Pero pupunta ako sa interview mo. Arman, dumating ka sana sa oras. Mahalaga sa akin, naroon ka sa aking interview. Basta sinabi mo, Miss Demi Onder. Okay. Pag nakwenta natin itong lahat, malalaman natin ang buong budget. Oo nga. Kahit paano alam na natin kung magkano tong lahat. At saka tayo magplano ng menu. Tama? Gusto ko yan. Pwede tayong mag-introduce ng bagong dishes kung hinihingi ng pagkakataon at kung talagang kailangan pa. Sige. Mamaya na natin to ituloy. Kumain muna tayo. Mabuti pa nga. Gutom na rin ako. Ang sarap naman ng amoy. Maraming salamat. Bon appetit. Masarap ang luto. Malayo ito sa timpla ni Nikki, pero pwede na rin. Naglagay ng yogurt ang tagapagluto. Medyo naparami. Pero gusto ko pa rin ang lasa. Sinabi kong lagyan niya tulad ng ginagawa mo dati, pero malayo ang lasa sa timpla mo. Matututo rin siya. Okay, ladies. Magsimula na tayo. Demi, nabasa mo na ba ang files tungkol sa budget natin? Si Jeric, nasan siya? Wala. Hindi darating. Ang kailangan lang naman sa meeting ay ang Finance at Public Relations Department. Hindi. Sa tingin ko dapat nating hintayin si Jeric sa meeting. Para kung sakaling mayroon siyang tanong o hindi magustuhan, hindi ko na kailangan pang ulitin ang mga paliwanag ko. Ma'am Demi, si Sir Jeric ay nasa meeting kasama sina Miss Manami at Nikki. Pero alam niya ang tungkol sa pag-uusapan natin. Magte-take note ako, kaya malalaman niya ang lahat. Mamayang gabi, darating ang Business World magazine para kumuha ng larawan. Pinaalalahanan ko na si Jeric. Baka pwedeng i-remind mo ulit ito sa kanya? Mahalaga kasi na narito siya mamaya. Okay. Magbibili na ako kay Asunta. Siya na ang magpo-forward. Kay Sir Jeric. Yan ay, kung may oras pa siya sa kumpanya pagkatapos niya sa restaurant. Huwag ka mag-alala, Demi. Kaya niya pagsabayin ang trabaho niya. Edwin, iniimbita rin kita sa photoshoot na nakaschedule. Gusto kong makasama ka namin sa photoshoot mamaya. Naku, salamat, Demi. Sweet ka talaga. Umpisa na tayo.
Okay, pag-usapan naman natin ngayon ang gagawin natin sa opening day. Anong maganda? Napagkasunduan naming next week, magbubukas. Agad-agad. Marami pang dapat pag-usapan. Alam mo, Sir Jeric, pwede nating unahin yung priority sa listahan. Bakit ba kasi kayo nagmamadali? Gusto sana namin makapagsimula agad. Dahil yung inutang sa bangko, meron itong interes. Dapat makapagsimula na kami magbayad. Total naman, wala nang problema sa budget. Unahin muna natin yung mga importante. Saka na natin isunod yung mga ibang bagay. Mahirap talaga pag ang pinairal mo ay katigasan ng ulo. Alam mo, Mr. Jeric, dapat natuwa ka dahil ang matigas kong ulo nakikipagtulungan sa isang Haponesa. At ang mga naiisip niya ay parehong galing sa karunungan ng silangan at kanluran. Kung pipilitin nating magbukas agad, baka magka-problema tayo. Kung mapaplano natin na maayos ang lahat, wala tayong magiging problema. Tama yung sinabi mo, pero minsan may problema pa rin. Magbotohan tayo. Yung nagsasabi mag-open tayo next week. 2-1, talo ka, Sir Jeric. Nikki, pantay-pantay ang shares natin dito. Hindi ganyan ang pag-uusap sa business. Sir Jeric, ang hindi natin mapagkasunduan, pwede naman nating lutasin kagad sa pamamagitan ng isang botohan, di ba? Kaya ngayon, magpapasya tayo ayon sa boto namin. Kami ni Manami ay pareho ng pasya, kaya kami ang masusunod. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Hindi ganyan ang pagnenegosyo. Hindi porke gusto nyo kayong masusunod. Sige, gawin natin tong simple para madali. 2 is bigger than 1. Boto namin ang nanalo. Okay, sige, Manami. Anong susunod nating topic? Pag-usapan na natin ngayon. Sige, Nikki, tuloy mo. Ang iba pang bagay tungkol sa tauhan. Asunta, tumuloy ka na. Magandang araw sa inyong lahat. Ano ginagawa mo rito? Pinapunta ko siya. Magiging tauhan ko siya sa restaurant kapag nagsimula na tayo. Hindi pwede. Pwede ka malugi dahil sa kanya. Kinuha ko siya para may taong makakaunawa sa ugali mo. Nasa na nga ba tayo? Ang susunod na topic ay tungkol sa magiging tauhan natin. Ito ay nasa 3 pahina ng nasa folder. Ano ka ba? Bakit hindi mo sinabi? Akas ka. At ginamit ko pa pati ang cream ko. Nako naman, paano ba talaga ginagamit ang card nito sa public phone? Hello? Magandang araw. Pwede mo akong i-connect sa branch para sa contraband? May ire-report ako. Sige, Asunta. Basahin mo ang report, please. Okay, si Miss Manami ang hawak ng pagkuha sa mga personnel. Tulad ng waiters at receptionists, pati ng recruitment at training, ikaw ang mamamahala. Kasama rito ang pag-aasikaso mo sa tax documents. Tama yon. Mr. Jeric, ikaw ang bahala sa mga repairs at bearing tulad ng kuryente at tubig at kung ano pa man ang kailangan pang ipaayos sa restaurant. Ikaw naman, Nikki, ang tungkulin mo ay sa loob ng kusina. Ang mga gagamitin doon, pati na mga tauhan mo sa kusina, ikaw ang magsusupervise sa kanilang lahat doon. Bakit parang ang dami ko yatang trabaho? Si Faith ang tatahi sa mga uniform. Maaaring bukas kumpleto na yon. Maayos naman ang plano natin, di ba? Oo naman, maayos. Kung ang lahat ay gagawin ng tungkulin niya, walang dahilan para hindi tayo magbukas next week. Okay. Anong pangalan? Pangalan ng ano? Ng restaurant. May pangalan ng restaurant. Huwag na nating palitan pa. Gagastos tayo pag magpapalit pa ng pangalan. Hindi yan pwede. Sa susunod na meeting, gusto kong bigyan niyo ako ng ibang pangalan. Isa pa yung tungkol sa menu. Kung anong konsepto ang gagamitin, anong mga pagkain, at magkano ang presyo. Pinaplano kasi ang menu. Depende sa klase ng customer na pupunta at sa klase ng pagkain na gusto nila. Ang balak ko sana, sa maliliit na papel lang isulat ito. Para yung papel, yun na lang ang papalitan. Tuwing magpapalit tayo ng menu at hindi yung menu file. Mas matipid at hindi magastos yun. Gagawin mong cheap ang restaurant natin.
Miss Nikki, ang restaurant natin ay hindi lang basta isang lugar sa gitna ng mga opisina. Ang restaurant dapat maganda ang pangalan, kakaibang menu, at medyo class naman ang target na customers. Malinaw ba yon? Ang galing mo magpaliwanag, Sir Jeric. Alam mo, Nikki, siguro hindi ito ang tamang oras para tayo magpasya. Kung ganun,